Guys, I'm sure makaka-relate kayo dito. Now, we often see people na nakabrand yung sasakyan and immediately we are thinking na sobrang yaman naman nila, buti pa sila, siguro wala tong problema sa pera, siguro ang laki ng sahod nito, siguro ang ganda ng negosyo nito. And oftentimes, ini-equate natin yung pagmamayari ng sasakyan into financial stability or financial freedom. Of course, there is some truth to that kasi hindi ka naman talaga pwedeng makabili ng sasakyan or makapag-loan ng sasakyan nang wala ka talagang pera. Pero sinasabi ko sa iyo na ang pagmamayari ng isang sasakyan is one of the biggest mistakes na pwede mong gawin na kaya kang ibaon sa utang. O sa madaling salita, bumili ka ng kotse kaya ka naghihirap. Again, hindi ko sinasabing wag tayong magsasakyan kahit kailangan natin. Or yung iba naman sa atin na yung sasakyan mismo is their source of income or livelihood. In fact, meron pa nga akong video on how you can save 100,000, 200,000, even half a million on your vehicle and how to do it. Pero ang focus ng video na to is actually for those people na bibili lang ng sasakyan for the sake of bibili ng sasakyan. Medyo kailangan nila minsan-minsan pero hindi yung regularly gagamitin nila yung sasakyan. Or yung tinatawag nating keeping up with the Jones, kumbaga pataasan lang ng ihi. So in this video, isi-share ko sa inyo kung ano yung financial implications of owning a car. Unahin ko na dyan guys, number one is yung loan cost. Now, hindi naman lahat sa atin nililoan yung sasakyan nila. Pero majority ng car owners, down payment lang ang naibabayad sa mga sasakyan nila. So imagine buying a car na more or less nasa 1 million pesos. Tapos payable siya within 4 years or 5 years. Imagine yung interest doon. And I will not be surprised kung by the time na mabayaran mo lahat ng monthly mo, umabot na sa 1.3 million or 30% on top of the sticker price ng napili mong sasakyan. Ang mas malala pa dito is yung mga bumibili ng sasakyan na nahahatak lang. So gagastos ka sa down payment, tapos magma-monthly ka pa na may patong na interest, and at the end of the day, kapag ka nagkaroon ka ng problema, mababatak lang yung sasakyan mo. And actually, this also applies sa mga naglalabas ng motor. Again, di ko sinasabing wag kang bumili. I'm just saying na planuhin mo maigi bago ka magsimula and wag mong haluan ng yabang. So kung ano lang yung kaya mong i-afford, yun lang yung gamitin mo. Next reason, nagkotse ka kaya ka maghihirap is yung depreciation cost. So ang ibig ko sabihin dito guys is yung presyo ng sasakyan mo paglabas mo ng showroom considered as second-hand vehicle na yan. So typically, ang depreciation cost will vary on a couple of factors. Kung anong klase ng sasakyan, kung anong model, kung anong brand. Usually, yung mga brand na hindi masyadong sikat, mabilis mag-depreciate. At the same time, for example, sa mga pickup trucks, mas less yung depreciation nila. I think nagpe-play dito yung factor na mas maraming uses yung pickup. Hindi mo lang siya pwedeng gamitin sa personal use, pwede mo rin siyang gamitin sa negosyo. But still, across the board, depreciation cost will cost you around 30% for the first year and 10 to 20% for the succeeding few years. So as a brand new car owner, you will be hit hardest on the first few years of your vehicle. For example, yung kotseng binili mo is 1 million pesos. Niloan mo siya, so after 5 years, ang babayaran mo, ang total is around 1.3 million pesos. And again, pwede ka makakuha ng mga discounts here and there, kahit sabihin mo pang yung financing mo is hindi 30% yung on top mo. Maybe 10%, maybe less. Pero on a 1 million peso car, depreciating for about 30% on the first year and 10 to 20% on the first few years na hawak mo siya. Malaki pa rin yun. Ilang daan libo pa rin yung mawawala sa'yo on the first few years para lang masabi mo na brand new car owner ka. Next is yung maintenance. So for the maintenance naman, I think safe to say 20 to 30,000 pesos per year para sa maintenance ng kotse mo. Jomak, brand new sasakyan ko eh. So wala akong gagastusin sa maintenance. Actually, meron ka pa rin mga PMS, yung iba nun libre, yung iba hindi. Depende kung saan ka bumili ng sasakyan. Pero aside from that, sigurado ako maglalagay ka rin ng kung ano-anong mga accessories and upgrades, right? And this is also based on my experience. That's what I usually spend per year sa sasakyan ko. Actually, I buy my cars used, pero at the same time, more or less same lang yung gagastusin mo per year sa maintenance. Kasi ang advantage ng bago is less maintenance yan, pero ang problema, sa kasa mo naman siya lagi ipapagawa. Ang next pa dyan is, of course, yung presyo ng mga pyesa. Dahil usually yung mga bagong model, mas mamahal yung mga pyesa niyan. Wala kang mahanap na used kasi nga brand new pa yung model na binili mo. Sa used cars naman, medyo balance lang din kasi although magkakaroon ka ng periodic maintenance mo, chances are mas mababa yung price ng parts lalo na kapag few years out na yung vehicle na ginagamit mo. Marami nang available na parts sa market. So imagine spending 1 million sa kotse tapos may interest yung loan mo for about 30%. And then, nag-depreciate na yung sasakyan mo ng 30% kasi 2 taon na siya sa'yo. First 2 years, di ba, mataas yung depreciation yan. Dagdag mo dito yung budget na naka-allocate para doon sa maintenance ng sasakyan. Hindi pa natin pinag-uusapan yung gas. Pero usually, pag nag-compute ka, mas mahal talaga yung private vehicle ka. Tapos, magbabayad ka ng gas sa toll gate versus public transportation. Given naman talaga yun, guys. May konting sacrifice if you want to have your private vehicles talaga. Kahit i-compare mo siya sa presyo ng Grab, more or less parehas lang sila kasi pagka sa Grab, wala kang babayarang mga parking fees na per hour. Especially pag nasa mall ka. Pero sabihin na natin na ang parking fee mo usually sa condo is 6,000 per month. So imagine yung 6,000 per month na yon, makakapag-monthly ka na ng bahay. Well, you can always park sa kalsada pero andyan yung risk na matow yung vehicle mo. Especially when you're living here in Metro Manila because you know how strict the regulations are. And usually kapag nag-conduct sila ng clearing operation, walang sabi-sabi yan. Isang idlap lang yan guys. Number 4, nagkotse ka kaya ka maghihirap.
is yung connected na lifestyle changes and incidental expenses when owning a car. So dito na pumapasok yung cost of ownership. So honestly, for my vehicles, nag-aalat ako ng more or less 100,000 per year. Para sa lahat na yon, sa gas, maintenance, kung may kailangan, emergency, and usually lumalampas naman ako. Kasi imagine this, pagbili mo ng kotse, of course, ano yung next dyan? Ipaplano mo na kung saan ka pupunta, kung saan yung mga next na outing, kung sino yung mga kasama sa outing na yan, kung ano yung mga accessories na ilalagay mo sa kotse mo, kung ano yung mga babaguhin mo. Of course, andyan yung bibili ka ng mags, papalit ka ng goma, papalit ka ng mga ilaw, and all the other things na hindi naman talaga ganun ka-importante na life and death para magamit mo yung sasakyan mo. So, gagastos ka sa accessories, tapos gagastos ka rin sa mga galaan. Of course, ikaw ang magbabayad ng gas niyan. Yung maintenance, nakaakibat din yan, yung mga tune-up niyan, kasi you're racking up miles or kilometers dun sa odometer mo. Paying for the insurance cost. Sa outing mo, you're paying for the toll gate, di ba? Yung outing na yon, you're paying for food, you're paying for the accommodations. And ang problem pa nun is, syempre napaka-comfortable naman talaga na may private vehicle ka. So lagi ka na magpaplano mag-out of town. Again, di ko sinabing wag kang gumala and don't spend quality time with your family. Pero I'm just saying na kung yung tendency mo is lagi mo kasama yung barkada mo or yung mga office mates mo or yung mga kaibigan mo, mga friends mo, imagine mo yung magagastos mo compared kung hindi ka nagsasakyan or wala pa yung sasakyan and wala pa yung temptation na lagi kang nagpapasarap, nagpapasyal. Isunod ko na rin dito, number 5, kaya ka naghihiram sa kotse mo kasi you tend to attract the wrong group of people or the wrong persons. Sa totoo lang, napagdaanan ko na yan kasi nung college ako, minsan dinadala ko yung sasakyan ng tatay ko. And even nung nag-start na ako mag-work, when I used to bring my car sa out-of-town assignments, parang feeling mo, bida ka lagi sa mga chicks, tapos yung mga barkada mo, laging ikaw yung takbuhan. Parang mafe-feel mo talaga na superior ka sa iba eh. When in reality, you have to ask yourself, eto ba talaga yung tipo ng mga taong gusto mong ma-attract sa buhay mo? Nakakatulong ba talaga sila sa mga goals mo sa buhay? Meron ba talaga silang pakialam sa well-being mo? Do they even care sa financial stability mo? Or worse, kahit man lang nag-chip in ba sila sa panggasolina, pang tollgate, and ibang gastos mo associated with your car? And mas nagiging grabe pa to the more na mamahalin yung sasakyan mo. And of course, nakaka-relate ako dyan. Pinagdaanan ko rin yan eh. Gusto ko talagang parang iba yung dating pagka nakakotse ka, lalo na pag bata ka pa. So in case bata ka pa and you're watching this video, iba yung feeling na parang bida eh. Fresh grad, may kotse ka agad. Pero think about the long game, guys. Alam ko naman na most of my subscribers are talagang matiisin, financially educated, and maraming goals sa buhay. So imagine mo na lang yung pagtitest na ginagawa mo ngayon, mapapalitan din yan in the future ng mas maganda. Kaya nga baligtad eh. Before nung bata ako, mas trip ko yung mga lowered, yung talagang maiingay na sasakyan, mga naka-scav, naka-headers, nagpapalit pa ako ng makina noon. Pumupunta pa ako sa mga kare-karera na yan. Pati yung paint, pinapapalitan ko pa. Ewan ko kung uso pa yung pearlescent or yung mica ngayon. I think iba na yata yung mga trip ngayon eh. I think ang uso yata ngayon is yung mga wraps, saka yung mga air suspension eh. Pero ngayon, mas gusto ko yung simple na lang. Actually, nung bumili nga ako ng second hand na sasakyan, tapos naka-mags, parang gusto ko pampalitan ng stock ulit. Kasi nasanay na ako dun sa stock, mas malambot kasi hindi manipis yung goma ng sasakyan. Now, ibang usapan naman yung talaga may passion ka for cars. Honestly, ako, isa sa mga plan ko is bumili ng convertible. Pero may time para doon, guys. Minsan, mas masarap yung may hinahabol-habol ka na goal eh. Yung alam mong kahit ngayon pa lang kaya mo nang bilhin, pero you choose not to do it. Kasi alam mo na yung pagtitiis mo these days, magbe-bear fruit yan. Kasi delay mo lang yung purchase ng 5 years or 10 years. Or instead of that, just buy a quality used car. Hindi ka masyadong financially strained na pinoproblema mo lagi yung gastos ng kotse mo. Problem number 6, guys, is yung pissing contest when owning a car. So, ito na yun. Bago yung kotse mo. Usually, si tropa or si kapitbahay, dadaldaling ka na yan. Sabihin, bago yung kotse mo, ganitong model, ganyan-ganyan eh. Tapos nagkakaroon ka na unti-unti ng image in your social circle na parang I have to maintain this type na lagi akong updated sa mga sasakyan. And whenever you feel na merong bagong model na ilalabas or malapit ng ilabas or sinishare pa lang sa Facebook kung ano yung mga future na lalabas next year, andyan na may konting kurot eh na, uy, hindi na pala yung latest, yung model ng sasakyan ko, mapapalitan na yata. Tapos subconsciously iniisip mo, o nga no, pero pwede naman ako magpalit. Bebenta ko na lang to pag na fully paid ko na after being hit by the interest of your loan, after being hit the most by the depreciation of your vehicle for the first few years. Ang laki ng loss. Tapos at the end of the day, bebenta mo na naman para makapag-down payment ka ng mas bagong sasakyan ulit. And the cycle continues, guys. Which brings me to my final point, number 7, is yung lost opportunity. Ang ibig sabihin dito sa lost opportunity, guys, is you might be wasting your most valuable resources, which is what? Time and money. So instead of spending a lot of time shopping for the new car, looking for the perfect brand new car, comparing rates, kung saan ka makakapag-loan, yung approval, looking for the latest accessories, paano mo pagagandahin yung kotse mo, all the other things and problems and responsibilities and expenditures na kasama sa bagong sasakyan. What if ganito gawin mo, guys? Find a used good quality car.
either from referrals or your friends or even with your family or relatives, 'di ba? Na alam mo magpapalit ng sasakyan. Why not buy a good quality car from them? Doon pa lang baka mahigit kalahating milyon na yung masave mo. Nakatipid ka pa sa interest ng loan, nakatipid ka pa sa depreciation cost mo. Kasi the older the model of the vehicle, the less it's being hit by the depreciation. So for the older models, usually per year 10%, maybe 5%. Minsan nga, 2 taon mo nang ginagamit, hindi pa gumagalaw yung presyo. So imagine spending 1 million or more than 1 million dun sa brand new car mo. What if you spend a portion of it, sabihin na natin mga 300, 400, or kahit sabihin na natin 500,000 di ba? Napakalaki na nun and napakaraming opportunities na yung mabubuksan nun for you. And if you don't believe me, I have 2 videos. Number 1 is how to start from scratch on your teens, getting your first million. And also, how to grow your first 1 million into 10 million pesos. And isa pa dyan, pinagdaanan ko na kasi yan guys, kaya gusto ko talaga siyang i-share sa inyo. I started with nothing, built my way into almost 1 million, then lost it all, nabaon pa ako sa utang, started from nothing again. Kaya alam kong kaya mo siyang i-grow ulit into 1 million, 2 million, 5 million, and more. Again, hindi ako galit sa mga nakakotse and hindi ako yung tipo ng taong walang interes sa sasakyan. I used to have my own fiberglass and body kits. So yung mga body kits na nilalagay sa mga pangkarera na kotse, yung mga latest na mga pintura na yan, even yung engine work before, meron ako mga naging negosyo dyan. So I can say na mahilig din talaga ako sa kotse. Pero at the same time, you can also experience it, enjoy it, use it for your work or to earn and even create wonderful memories with your family and your loved ones without breaking your financial future. Remember guys, financial prudence lang. Tiis lang ng konti, I am sure you will be rewarded for your efforts. So, ang part 2 naman ng video na to is tuturuan ko kayo kung paano bumili ng second-hand car. I-share ko sa inyo yung na-experience ko buying a used car and magkano yung natipid ko. Plus, ano yung mga kailangan mong i-check when buying a used car. So, if that's something that's interesting for you, smash the like button. Don't forget to subscribe. Follow me on my socials, guys. Salamat sa panonood. Jomak here. See you next time.